topic po natin, apektado lahat ng nakikinig sa atin. Ano yung mga pagkaing dapat medyo hinay-hinay na, iiwasan na pagkarating ng isang edad? So, may mga pagkain, pag senior ka na, bawal na kainin. May pagkain, pag age 40, bawal na. O, ano ba yung mga binabawal na? Okay? So, ito po, recommendation ko lang. Ito, pag bata ka po, pwede mo kainin. Pero para sa akin, kahit 20 years old, pwede na siguro bawasan yung ganito. So, ano yung mga pagkaing iiwasan natin? Ano ba nangyayari? Actually, itong mga rules na to, hindi ko naman to gawa-gawa Kasi, ang katawan natin, hindi pareho ang 20 years old ng digestive system at 40 years old at 60 years old na digestive system, hindi na pareho. Pagdating ng edad 40, 50, medyo yung laway mas konti na. So, lagi ng dry. Yung panunaw natin mahina na. Usually, pag 50, makita mo, mabubulunan ka na, lagi ng dry. Unang kain mo, lalo ng kakanin, magbabara yan dito. Kaya sabi ko, inom ng konting tubig para lumuwag. At yung mga gastric juice, gastric acid, yung mga enzyme na tumutunaw sa kinain nating kanin at ulam, kumokonti na. So, nababawasan yung panunaw natin talaga sa loob ng katawan mismo. So, kung dati kumain ka ng double cheeseburger, baliwala, age 50, age 60, subukan mo kumain ng double cheeseburger. Tingnan natin kung hindi ka ma-impatyo. Kasi nga, iba na Kailangan kung kakainin mo, dahan-dahan kasi mabagal na yung gastric juice natin. Tsaka yung galaw ng tiyan natin. So, yung katawan natin ang nagbabago. Tsaka pag may edad na, syempre, may high blood na, may diabetes na, may maintenance medicine na, mabagal na galaw. Kaya iba na ang tanggap ng pagkain sa may edad kaysa sa bata. Okay, 12 foods na medyo ingatan na natin. Number 1, yung mga nakakabara, nakaka-choke na pagkain. Ano ba to? Ako, siguro, pag bata pa kayo, hindi nyo pa ma-experience. Hindi mo napapansin, minsan, unang subo nyo, ayaw na bumaba. Ayaw na bumaba. Sasabihin na iba, naku, Doc, baka may cancer na ako dito sa thyroid, ayaw na bumaba. Pero, minsan, dry mouth lang Mas dry yung mouth natin, kaya maraming tubig inumin. Or mas nervyos, mas dry mouth. Tapos yung una nga, yung bituka natin, mabagal na yung galaw. So, pwedeng magbara yan, lalo na yung mga, kakanin, di ba? Mga, kutsinta, bibingka, kahit yung mga prutas, mga melon, yung melon na malalaki, biglang kain mo, o minsan orange, magbara dito, o popcorn, magbara. Okay? Minsan, mga very dry na pagkain, ang hirap. Mga may buto, di ba? Dapat dahan-dahan na ang nguya Steak, karne na matigas, o hotdog na malaki, pwede kang So, dapat, pwede kang mabarahan. Tubig, sabaw muna, tapos yung unang kain, mabagal muna. Pag bumaba na, tsaka na okay. Paano kung nagbara? Emergency, tinatapik sa likod, meron pang mahirap isuka. Ang dapat nyo gawin, pag nandito na stock up, natatakot ka, hindi ka makahinga, ako, iniinuman ko konting tubig Pinipilit ko itulak. Pero, relax lang ang utak. Relax lang. Intay ka 10 seconds. Mamaya, after 10 seconds, biglang bubuka na lang esophagus, bababa. Ayan. Okay, na-save ka na. Kung hindi, nakakatakot po. O merong iba nadadala talaga hindi makahinga. So, ingat na. Usually, anong age to? 50 and above para sa akin nacho-choke. Lalo na above pa doon. Empty calories, di ba? Ito nga, kahit 20 years old kailangan po ba kumain ng matatamis, maalat, junk food palagi. Di ba? Alam naman natin, high sugar, diabetes, high salt, high blood. Di ba? High calories, nakakataba. So, ito, kahit edad 20s pa lang, iwas na tayo. Hinay-hinay na. Hilaw na pagkain. Okay, hindi ko nalagay lang dito. Mga kilawin, hilaw. Sushi, hilaw. Manok na may dugo. Beef or pork na may dugo pa. Lalo na steak na medium rare.
O ano problema? Kasi minsan, may mga bacteria, may mga infection, may mga parasite, may mga bulate yan. May beef tapeworm, pork tapeworm, fish tapeworm. So, pag natsambahan na hindi maganda yung source, pwede ka magkaroon ng serious food poisoning. Pwede ka magtae. Okay? Talaba, tahong. Minsan may red tide. Maraming mga red tide dito sa atin. Matsambahan ka, maparami kain mo, pwede ka ma-food poisoning, magtae ka talaga in 5 days, 7 days, tuloy-tuloy pagtatae mo. Ang point is, pag ang edad 40, mas bata, nagtae, malamang mabubuhay siya. Pero kung 50, 60 years old ka na, may sakit sa puso ka na, tapos tatamaan ka ng food poisoning, delikado, may namamatay. Sa Amerika, marami namamatay. Oh. Listeria, food poisoning, third leading cause of death of food poisoning in the US. Ito sa Amerika, yung nasira na pagkain, gatas na nasira, o yung hindi pasteurized. Di ba tayo minsan mahilig galing sa kalabaw, di ba? Hindi na, ang pasteurized parang iniinit nila yan, patayin mo na yung bacteria. O baka hindi nyo nilagay sa ref yung pagkain, di ba? Tayo, umaga, tanghali, nakalagay lang yung pagkain, sira na, panis na. May mga prutas tayo dyan, minsan may mga pakwan na aarawan. Pakwan, may hiwa na. O binuksan mo, pag kinain mo, iba na yung amoy, malansa na amoy, so sira na siya. Okay? Hindi nalagay sa ref agad, o yung mga hindi niluto, mga smoked fish, o mga sausage na hindi niluto, so, delikado po. Dapat lutong-luto. Listeriosis, food poisoning, delikado po. Nagtatae, muscle spasm, matinding food poisoning. Third leading cause of death sa Amerika, food poisoning. Red meat, di ba? Ang daming taba. Okay? Chicharon, bulaklak, chicharon, crispy pata, patatim. Alam niyo naman, syempre, at a certain age, lalo na pag tumatanda na tayo, overweight na, malaki na ang tiyan. Siyempre, sobrang taba, takot tayo sa cholesterol, sakit sa puso, diabetes, overweight, di ba? Pwede naman kumain paminsan-minsan. Kahit ako kumakain paminsan, baka once a week o once a month. Pero, meron namang healthy protein. Pwede kang isda, pwede kang manok, pwede kang beans, munggo, protein din. Pwede kang tokwa, tofu, protein din. Pwede kang mushroom, protein din. Mga gulay, may protein din. Diba? Mga vegetarian, veggie meat, diba? Uso rin ngayon. Alcohol, yan. Ang problema sa alcohol, pag may edad, wala nang balance. Diba? Yan ang kinakatakot ko lagi. Pag senior na, pwede kang matumba. At ang dami ko na nakitang pasyente, tatawag sa akin emergency, ay si tatay nahulog sa banyo, tumama yung ulo. Pina-CT scan sa emergency room, may dugo. Hindi na gumising. Nahulog, na hip fracture. O, mula nung na-fracture yung hip, nakahiga na lang. Nakahiga, hindi na kumakain, hindi na makadumi, nagkaroon ng bed sore. O, well, basta yung unang hulog, delikado. Ba't nahulog? Pwedeng imbalance, hindi maingat sa bahay, or malakas uminom ng alak. Kasi alak, kahit di ka uminom ng alak, wala ka na nga balance. Lalo na sa gabi, mahina na ang mata natin, hindi na natin gano'ng makita, di ba? Mabilis na tayo mabangga, yung malalapit, hindi na natin nakikita. Mapapansin nyo yan, di ba? Pag medyo may edad na kayo, laging nabubunggo dito, bunggo dito, di ba? Tama dito, tama doon. Kasi nga yung mata natin, tsaka yung balance, coordination, mahina na. Iwas na alak, iwas na sigarilyo. Nakakadagdag ng calories at hindi rin maganda sa katawan. Kape, pwede naman magkape, pero siguro 2 cups of coffee at baka decaffeinated na lang. Kasi pag may edad na, hindi ko masabi anong edad para sa inyo, kung may sakit sa puso na, kung may high blood na, di ba? Baka magpapalpitate ka na, di ba? So, konting bawas na. Okay? Tsaa pwede, kasi tsaa mababa lang yung caffeine. High sodium foods, okay? Pag bata, puro junk food, chichirya, cornix, lahat ng alat pwede, di ba? Lahat ng tamis. Pero
pag tumatanda na, age 50, kita nyo mukha natin, maga-maga na yan, kamay mas maga, paa mas maga, di ba? Mas tumataas na yung blood pressure, di ba? So, lahat yan dahil sa sobrang alat. Gusto mo bumaba blood pressure, bawas alat. Chichirya, sarsa ng adobo, bagoong sa kare-kare, toyo, patis, asin, ketchup, marami ding asin yun, alat. So, pag sobra alat ang kinakain natin, mani na maraming asin, sobrang alat, tataas ang blood pressure. Mas magmamanas. At doon magkakaroon ng problema. Kaya high salt foods, instant noodles. Instant noodle pwede kainin. Yung sabaw ako, tinatapon ko na lang. Kasi alat yun eh. Yung seasoning eh. Yung alat ang babawasan natin. Ito, cold meat, processed meat, sobrang alat din yan. May mga preserved meat, maalat siya. So, ang maganda, high potassium foods. High potassium foods nakakababa ng blood pressure. High potassium foods nakakabawas ng salt, asin sa katawan. Saging, prutas, orange, mga lahat yan. High potassium foods. May mga gulay na high potassium foods. Prito. Very oily ang pagkain. Pag bata ka, okay sa'yo, di ba? Puro fried chicken. Pero pansin nyo, pag medyo 50 ka na o 60 na, damihan mo yung mantika, medyo umay na tayo. Di ba? Parang hindi ka na matunawa. Hindi na masarap ang feeling. Afterwards, feeling mo mag-GERD ka na, parang hindi ka na matunawan. Kasi nga, maraming oil, matagal sa tiyan. Siyempre, more oil. More oil, more prito, high cholesterol, heart disease, diabetes, and higher cancer risk. Processed packaged foods, siyempre puro matatamis. 'Di ba? Ang daming matatamis na talaga sa atin. So, pag maraming sugar, overweight. Pag overweight, sasakit tuhod, sasakit ng mga katawan natin. 'Di ba? Nakaka-addict. So, dapat mas hindi matamis. Sugary beverage, alam naman natin soft drinks, di ba? Talaga soft drinks, iced tea, kahit ano pa mga drinks, tubig na lang. Okay? Tubig, tsaa, buko, pwede naman buko, wag din masyado marami kasi unless hindi ka overweight. Kung hindi ka mataba, pwede ka mang buko, di ba? Pero isang buko, isang baso ng buko juice, walang sugar, mga 45 calories. Marami din siya. Sa prutas, depende sa prutas. Okay? Dapat prutas, wag overripe. Pag prutas na mangga, matamis ang mangga, kaya konti-konti lang. Isang pisngi lang ng mangga. Grape, siguro mga hanggang 8 piraso lang. O, pag melon, siguro isang slice lang. Hindi siya all you can eat. Diba? Ang pwede lang maraming prutas, mansanas, orange, pwede na rin. Suha, paminsan-minsan pwede na rin. Yan lang mga pwede. Saging, pwede rin. Okay? Saging kasi nakakabusog. High-fat dairy, full cream milk, ice cream, di ba? Konti-konti lang. Full cream. Di ba? Dapat medyo low-fat na pa nagkakaedad. Ang suha, actually, pwede naman. Healthy naman siya. Kaya lang, ito lang po sa mga may maintenance medicine. Kung may maintenance kayo sa high blood, sa insomnia, sa nervyo, sa mental health, may mga gamot na pag hinalo sa suha, nababago yung dose. Tingin ko pwede naman kumain ng suha, wag lang sobra dami. Pero kung wala kayong maintenance medicine, okay lang. Alak, babawasan. Spicy, depende sa inyo. Pag wala kayong GERD, okay naman. Pero tulad na sinabi ko, pag may prostate problem, ingat sa spicy. May hemorrhoids, ingat sa spicy. Diba? Pero otherwise, kung kaya nyo, yan. Pero sa mga may GERD, yan, ingat tayo. Okay? So, sana po nakatulong tong video natin, yung mga dapat kainin at medyo dapat iwasan pa nagkakaedad. Lahat ng gulay, pwede. Ayan, healthy food, isda, konting itlog, meat, alam nyo naman lahat ng gulay, pwede naman lahat yan. Yung mga binanggit ko, konting bawas po. God bless.